Danica's POV. Hindi dalawin ng antok si Danica. Parang di siya sanay na hindi nakikita o naaamoy ang scent ni Alejandro kapag nahihiga siya sa kama. Di siya pa pwede maging emotionally attached dito. Alam niya naman darating ang araw maghihiwalay rin ito sa kanya sa ayaw man o sa gusto niya. Kagaya nung nangyari sa regalong puppy ng daddy sa kanya noon. Masyado siya naging emotionally attached dito kaya nung mamatay ito, isang buwan na rin niya itong iniyakan. Simula nun, di na siya nag-alaga pa ng kahit anong pets. Ayaw kasi niya magkaroon ng emotional connection. Pagkatapos, bigla na lang tong mawawala. Kaya hanggat maaari, ayaw niyang mapalapit ang kalooban niya kay Alejandro. Mahirap na. Baka iyakan lamang niya ito kapag nagkahiwalay na sila. Mas mainam ang ganitong para sila mga aso at pusa, kesa naman maging super close sila. Pero bakit ganon? Parang kahit palagi sila nagkakaasaran, hinahanap-hanap niya pa rin ito. Parang ang hinahalukay ang puso niya tuwing naiisip na kasama ito ni Alicia ngayon sa ibang kwarto. Bumangon siya at lumabas sa kwarto. Naisipan niya na maglakad-lakad sa tabing dagat. May naulinigan siyang nagtatawanan. Parang boses ni Alejandro at ni Alicia. Nagtago siya sa may puno. Napamulagat siya. Mula sa tama ng ilaw na nagmumula sa poste at sa liwanag ng buwan. Kitang-kita niya sina Alicia at Alejandro na walang kahit ano sa katawan habang naglalakad sa buhanginan. Napahumindig siya lalo na makita ang kabuuan ni Alejandro. My God! Tatakbo na sana siyang pabalik ng kwarto pero natapilok siya. Sa sobrang sakit ay napasigaw siya. Ouch! Napukaw ang atensyon ng dalawa. At nakalimutan siguro ni Alejandro na wala siyang suot at tumakbo papalapit sa kanya. Danica? Napalakas ang tili niya. This time, hindi na dahil sa sakit na nararamdaman, kundi dahil kitang-kita niyang halimaw ni Alejandro habang wari kumakaway ito sa kanya. Bastos! Mahilig ka! Sigaw niya. Saka lang wari na-realize ni Alejandro na wala siyang suot. Hiyang-hiyang tinakpan nito ang mga kamay at katawan niya. I'm sorry. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Go away! Go away! Nagpapanik na sigaw niya rito habang nakapikit ang mga mata. Pwede ba? Umalis ka na lang? Please! Okay, okay. Alejandro, ano ba? Malaki na yan. Kaya na niyang sarili niya. Dirig naman niyang sabi dito ni Alicia. For sure, nag-enjoy lang yan. Nabosohan tayo. Bakit ka naman kayo babosohan? Hello? Anya na hindi nakatiis na makita siya. Ayaw niyang imulat ng kanyang mga mata. Natatakot siya. Are you sure kaya mo maglakad mag-isa? Dinig niyang tanong ni Alejandro sa kanya. Oo naman no. Yamot na sagot na dito. Punta mo na lang ang girlfriend mo. Pwede? Sigaw niya rito. Ayaw pa rin niyang imulat ang kanyang mga mata habang pilit na lumalayo. Kahit nakapikit para nakikita pa rin niya ang kabuuan na imahe ni Alejandro. Diyos mio! Napaka eskandaloso talaga ng mga to. Namimilipin sa sakit na naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Para nagsisikip ang dibdib niya. Nang maupo siya sa gilid ng kama. Alicia's POV. Hey! Magbibihis lang ako and then pupuntahan ko si Danica. I-check ko lang kung ano ba ang nangyari sa kanya. Okay? Sabi ni Alejandro na nagmamadali nang bumalik sa kwarto nila para kumuha ng damit. Nagmamaktol ang kalooban niya na sinundan na lamang niya ito. Gigil na gigil siya sa inis kay Danica. Palagi na sinisira ng babaeng iyon ang araw niya. Si Tito Alfredo ang may kasalanan sa lahat ng to. Ewan ko kung tumatakbo sa utak ng matandang yon. Alam na alam nito na may girlfriend na si Alejandro and yet pinipili pa rin ipakasal sa babaeng iyon. Ako tong girlfriend pero ako tong parang namamalimos sa atensyon ng boyfriend ko. Technically, mistress na nga talaga ako ni Alejandro ngayon. Peste? Gusto ko magwala sa galit. Pero alam ko naman na wala akong magagawa kundi pagkibagay na sitwasyong to. Dahil kahit maglupasay pa ako, hindi na maibabalik pa ang nangyari na. I just have to deal with it. Nagmamaktol na pumasok siya sa loob ng kwarto. Ang bilis na kapagbihis ni Alejandro. Halatang word na worried sa babaeng iyon. Nakaismed siya habang nakamasid dito. Pagkabihis, nagmamadali nitong pinuntahan si Danica. Parang gusto niyang mapaiyak. May nararamdaman siyang takot na hindi niya maipaliwanag. Ilang beses siyang inassure ni Alejandro na wala siyang dapat ipag-alala and yet hindi niya mapigilan na wag mag-worry. She cannot help it. Sa kabilang banda, kamusta na ang paa mo?
Hindi maitago ang pag-aalala sa boses ni Alejandro nang i-check siya nito. Bumalik ka na dun sa Alicia mo. Kaya ko lang sarili ko. Nakasimangot na sabi niya kay Alejandro pero lumapit pa rin ito sa kanya. Baka may naipit na ugat. Kaliwa ba o kanan? Kaliwa, mahina niyang sagot. Pinamulahan siya ng mukha nang muling maalala ang itsura nito kanina. Di talaga mabura sa utak niya ang kabuuan ng imahe nito. Para tuloy nag-iinit ang pakiramdam niya. Tinignan nito ang kaliwang paa niya at minasahe. Napahiyaw siya sa sakit. Pero maya-maya biglang nawala ang pagkirot niyon. Masakit pa ba? Hindi na, thank you. May naipit lang na ugat sa'yo. Baka kasi naman, bakit ka nagtatago dyan sa dilim? Wala akong balak magtago doon. Kaso nakita ko kayong walang kahit ano sa katawan kaya't napahinto ako doon. Kitang-kita niyang pamumula sa mukha nito. Pasensya na kung hindi ka man sanay. Di naman ako akalaing susulpot ka doon eh. Nasa Pilipinas na kayo ha? Wala na kayo sa Amerika? I know and I'm sorry. Bumalik ka na kay Alicia at baka hinahanap ka na niya. Aniya dito. Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Sige na, bumalik ka na doon. Gusto ko na magpahinga. Okay, tawagan mo na lang ko kapag may kailangan ka. Sabi nito sa kanya at saka lumabas na ng kwarto. Naka-ismed siya habang sinusundan niya ito ng tingin. Talagang hindi na nahiyang ipaglantaran ang kanilang mga katawan. Sorry? Sorry mo mukha mo. Sa kabilang banda. Mabuti naman, bumalik ka na. Pupunta na sana kita dun eh. May halong inis na sabi ni Alicia na makabalik siya sa kwarto ni Alicia. Hindi to umimik sa halip ay dumiretso na sa banyo. Ilang sandali pa narinig niyang lagastas ng tubig mula sa shower. Pagkalabas parang padaragtong nahiga sa kama. Love? Naglalambing na siya dito. Sinandal niyang mukha sa balikat niya. Mahal na mahal kita. Aniya dito. Mahal din kita, sagot nito. Humarap siya dito. Tinignan niya ito sa mga mata. What if mag-anak na tayo? Suggestion na dito. Biglang napabalikwa si Alejandro. What? Alicia's POV. What? Halatang kinagulat nito ang sinabi niya. Bakit parang gulat na gulat ka? Gusto ko lang magkaanak na tayo eh. Hindi pwede. Why? Don't tell me hindi ka pa ready. Alicia, alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Magiging illegitimate ang anak natin. Paalala pa nito sa kanya. Pansamantala lang naman. Eventually, maghiwalay din kayo ni Danica. Magiging... Don't make this more complicated, okay? Giit ito sa kanya sa tonong parang sinasabing end of conversation. Di na lang niya pinagpilitan pa ang gusto niyang mangyari. Pero naiisip lang niya na yun lang ang tayong paraan para mahawakan niya at makatiyak na hindi na malalayo pa si Alejandro sa kanya. Alam niya kasi kung gaano kahalaga dito ang bagay niya dahil ayaw nitong maulit pang nagawa ng ama nito na nagkaroon ng anak sa ibang babae. Kaya kung magkakaanak sila, mas mapapanatag ang loob niya. Ngunit mag-aaway lang sila ni Alejandro kapag pinilit niya pa ang gusto niyang mangyari. Alejandro's POV. Magkaanak? Biglang napaisip si Alejandro. Parang di niya nakikita ang sarili magkaroon ng anak kay Alicia. Hindi pa sa ngayon. Mas dalan at kasal siya kay Danica. Tiyak na magwawala sa galit ang kanyang papa besides hindi pa siya handa. Maingat siya pagtingin sa mga bagay niya dahil pangako niya sa sarili. Hindi siya matutulad sa ama na nagkaroon ng anak sa labas dahil lang sa isang gabing kapusokan nito. Naringon nga si Alicia and yet, bakit si Danica ang naiisip niya ng mga sandaling iyon? Kalokohan. Siguro naaaliw lang ako kay Danica. Masyado ko lang sigurong sinasabuhay ang papel ko bilang asawa niya. Kaya may ganito ako nararamdaman pero para seryosohin to? No way! Danica's POV. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang bumabaliktad ng sikmura ko tuwing naiisip ko si Alejandro kasama ng babaeng yon? Parang nagsiselos ako? Parang, no! Napabangon bigla si Danica na maisip kung ano itong nag-uumpisang umusbong na damdamin niya para kay Alejandro. Ngayon pa lang gusto niya nang sikilin kung ano man tong damdaming unti-unti niyang nararamdaman. Hindi pwede. Hindi maaari dahil masasaktan lang naman siya. Danica, ano ka ba naman? After makuha ni Alejandro ang mana nito, makikipaghiwalay na to sa kanya. Si Alicia ang mahal nito. Sino na lang ba siya compared kay Alicia? Isang bubwit? Yun ang tingin sa kanya ni Alejandro. Isa lang siyang bubwit para sa panin nito. May pait sa mga labing napangiti siya. Humahanap lang siya ng sakit ng kalooban.
Kanina ka pa parang matamlay, naninibago ko sa'yo. Puna ni Mr. J sa akin. Kinabukasan nung yayain niya ako mamasyal. Mr. J, may kaibigan ako. Tingin ko in love na ako. Problema yung taong gusto niya, alam niyang di naman niya magugustuhan. Palagay mo, dapat na bang kalimutan ng kaibigan ko ang lalaking yon? May mga taong deserve natin ipaglaban. Meron mga taong dapat natin kinikilimutan. Kung sa palagay ng kaibigan mo, deserve ang taong na ipaglaban na naramdaman niya, then go ahead. Pero kung di naman, sabihin mo sa kaibigan mo, tigilan na niya ang kalokohan niyang yon dahil nag-aaksaya lamang siya ng oras. Paano niya ihinto ang kalokohan niyang yon? Parang mahirap namang pigilan ng damdamin, hindi ba? Nag-uumpisa pa lang ba yung damdamin mo para sa kanya? I mean, nag-uumpisa pa lang ba yung nararamdaman ng kaibigan mo sa taong yon? Tumango siya. Sabihin mo sa kaibigan mo na ibaling niya yung atensyon niya sa ibang bagay or kaya sabihin niya na sa taong iyon ang nararamdaman niya. What? Ipagtatapat ko sa kanyang feelings ko? I mean, ipagtatapat ng kaibigan ko yung nararamdaman niya para sa lalaking yon? Yes. Kapag nakita ng kaibigan mong reaksyon niya, edi, it's either mataturn on siya or mataturn off. Mapakla ang naging tawag niya. Iniisip pa lamang niya ipagtatapat niya kay Alejandro ang nararamdaman ng lalamig ng talampakan niya. Minsan nakakatulong din ibulalas mo yung feelings mo. It's either sa journal or sa isang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Napabuntong hininga siya na malalim. Di niya alam kung kailan nag-umpisa itong nararamdaman niya para kay Alejandro. Kagabi siguro? Anyway, hindi pa naman kasi niya sigurado. Baka naman natatangay lang siya sa ideya na mag-asawa sila ni Alejandro. Or baka naman masyado lang romantiko ang amanpulo na ito kaya naiisip niya na nagkakagusto na siya dito. Danica, I hope hindi ikaw ang tinutukoy mong kaibigan mo. Tanong ni Mr. J habang nakatiim na nakatingin sa kanya. Ha? Naku naman hindi no. Bakit ka naman magugustuhan si Alejandro? Ang stupid ko na siguro kapag nagustuhan ko pang lalaking yun. Hindi ko din naman sinabi na kay Alejandro ka nagkagusto ah. Pulang-pula ang mukha niya. Oo nga naman pala. Sa bibig talaga nahuhuli ang isda. Pero hindi talaga ako babaeng tinutukoy ko. Pagsisinungaling niya. Pakiramdam niyang haba-haba na ng ilong niya dahil pati ang sarili niya, binubola niya. Hanggang makabalik ng Maynila, laman ng isipan ni Danica, ito nag-uumpisang feelings niya para kay Alejandro. Natatakot siyang mas lalong mapalapit ang loob niya rito. Mahirap na, baka tuluyang maging malalim ang kung anumang nararamdaman niya para dito. Kaya naman naisip niya na iwasan na lamang ito. Tinoon niya ang pansin sa kanyang pagsusulat. Gutom na ako, wala ka bang nilutong pagkain? Tanong ni Alejandro. Ikatlong araw na simula na ipangako niya sa sariling iwasan niya na ito. Hindi na rin siya natutulog sa kwarto kapag nandun ito. Nagkunwari siyang busy sa pagsusulat at pagkatapos, pasimple siyang natutulog sa salas. May niluto na akong ulam sa fridge, painitin mo na lang. Aniyang ni ayaw man lamang itong tapunan ng tingin. Humila siya ng sila si Alejandro at naupo sa tapat niya. Gusto ko tinola, sabi nitong nakahalambaba sa kanya. Busy ako, hindi mo ba nakikita? Aniya dito. Busy? Nakalimutan mo na ba sinabi ng daddy mo? Pagsilbihan mo ako na parang hari. Parang batang sabi nito sa kanya. Nagbingi-bingihan lamang siya. Di siya makapaniwala sa sarili na nagkagusto siya sa kumag na ito. Saka na ba naman yung sinusulat mo? Baka nag-aaksaya ka lamang ng oras dyan, mukhang wala ka namang katalent-talent. Nakangising sabi pa nito sa kanya. Tila gusto talagang sagarin ang pasensya niya, pero pinilit niya lamang maging kalmado. Okay lang yan, at least nagtatry, aniya dito. Habang patuloy pa rin sa kahit na ang totoo kung anong laman ang isulat niya dahil hindi siya makapag-concentrate. Totoo naman ang sinabi ni Alejandro, wala talaga siyang talent sa pagsusulat. Hanggang ngayon, hinahanap para pa rin niya kung saan ba talaga siya magaling. Ang lakas ng tawa nito. Mag-give up ka na kasi. Baka mag-aaksaya ka lang din ng oras dyan. Ipagluto mo na lang ako ng tinola. Focus ka kung saan ka magaling. May sarcasm pa sa tonong sabi nito sa kanya. Nag-init ang ulo niya. Malapit nang maubos ang pasensya niya. Hindi niya siya makapaniwala na nagkagusto siya sa ganitong klase ng lalaki. Nasisiraan na nga yata siya ng bait. Napatayo siya. Di maitago ang pagkakapikon sa kanyang mukha. Pwede ba? Kung gusto mo kumain ng tinola, magpaluto ka na lang sa iba. Busy ako. Baka nakakalimutan mo, hindi naman tayo tunay na mag-asawa. Darating naman ang araw, maghiwalay din tayo eh. Ngayon pa nga lang, ilagay mo na yan sa kokote mo. Singhal niya rito.
Ngayon, kung nagugutom ka na, pagtsagan mo kung ano yung laman ng fridge, okay? Natahimik si Alejandro. Parang asong lulugo-lugo na ito sa kanya. Napahinga siya ng malalim, tsaka napailing-iling na bumalik muli sa pagsusulat. Imposible talaga ang lalaking iyon. Pero mas imposible siya dahil paano nahulog ang loob niya sa ganong klase ng pag-uugali. Mataas naman dati yung standards sa pagtingin sa pagpili ng mga lalaki. Bakit nagkaganito? Where is the old Danica? What's happening to me? No! Hindi nahuhulog ang loob niya sa lalaking iyon. Epekto lang siguro to ng stress kaya ako nagkakaganito. No way! Inisa-isa niya sa utak ng lahat ng kapintasang nakikita niya kay Alejandro. Mayabang, antipatiko, mukhang chick boy, player at higit sa lahat, may alisya na ito. Kaya humanap ka lang talaga siya ng sakit ng ulo. Erase, erase, erase.